Kwento ng isang store owner na nagalit sa isang gusgusing matanda dahil sa palagi ito siyang nawawalan ng gamit sa store nito, na kung saan ay nagawa niyang pagalitan itong matanda at kaladkarin palabas ng tindahan nito, na kanya namang pinagsisihan sa huli. Mga ka-explorers, kwentong may aral ulit para sa inyo. At baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating munting channel, subscribe ka na rin po para kumita rin tayo. Thank you. Maraming salamat po, Mang Carlos. Hulog ka po ng langit sa amin ng asawa ko. Kung di dahil sa tulong mo, sir, ay baka hindi kami makalabas ng ospital. Wika nitong si Gary na walang humpay ang paghingi ng pasasalamat kay Carlos. Walang anuman yun, no? Basta masaya akong nakakatulong sa kapwa ko. Basta huwag niyo akong kalimutang imbitahin sa binyag ng anak niyo. Pabirong tugon naman nitong si Carlos, sabay tawa nito. Sa biro ng amo nitong si Gary ay nagtawanan silang lahat. Mabait na tao naman kasi itong si Carlos at may busilak na puso, na kung saan ay 10 taon na niyang pinapatakbo ang kanyang department store. At isa nga itong si Gary sa mga trabahante nito. Bukod sa mabait na itong si Carlos, ay matulungin pa ito siya sa mga ekstrangherong taong nasisilayan nito. Ngunit makalipas ng 3 taon ay bigla na lang nagbago ang lahat. Nang nagkataong nasa biyahe itong si Carlos para mamili ng mga karagdagang produkto para sa grocery store nito, nagimbal na lang ito siya nang bigla siyang tawagan ng mga pulis. Sa puntong yon ay masama na ang kutob nitong si Carlos, kaya nagdali-dali siyang umuwi ng bahay nito. Habang papalapit itong si Carlos ng bahay niya ay hindi na matigil ang pag-agos ng mga luha nito. At doon sa mga oras na yon ay napag-alaman itong si Carlos na nilooban pala ang bahay nito. At nagresulta nga iyon sa pagkuha ng buhay ng asawa at anak nito. Labis ang lungkot nitong si Carlos sa mga sandaling iyon. Hanggang sa araw ng libing ng asawa at anak niya ay hindi makausap itong si Carlos at palagi lang ito siyang nagkukulong sa kwarto nito. Mabuti na lang na nandun itong si Gary na nagmabuting loob dito kay Carlos. Ginawa nitong si Gary na alalayan ang amo nito at hindi niya ito siya iniwan hanggang sa maging okay ang kalagayan nito. Sobrang 1 taon rin ang pagtitiis nitong si Gary hanggang sa nagawa na nitong si Carlos na ibangon ang sarili nito. Isang araw, habang papunta itong si Gary sa bahay nitong si Carlos para sana hatiran ito siya ng makakain, ay nagulat itong si Gary nang bigla na lang niyang nakita itong si Carlos na nakaupo sa may sala. Hindi naman kasi normal na ginagawa iyon ni Carlos sa loob ng 1 taong pagpupunta niya doon. At nagsalita ito, "Sir Carlos, okay lang po ba kayo?" Kinakabahang sambit nitong si Gary habang nagdadahan-dahang lumakad papalapit dito kay Carlos. "Gary, maraming salamat nga pala sa pag-aasikaso mo sa akin at hindi pag-iwan sa akin sa oras na lugmok ako at nawawala na ng pag-asa. At sa pagtitiis mo sa mga di magandang desisyong nagawa ko. Ang laki na ng utang na loob ko sa iyo." Malungkot na saad nitong si Carlos. "Wala po yun, sir. Kinalulugod ko po na tulungan kayo. Kulang pa nga to, sir, kumpara sa tulong na binigay mo sa amin noon." Mangiyak-ngiyak naman na tugon nitong si Gary. Sa 1 linggong lumipas, ay nagawa na nga nitong si Carlos na bumalik sa normal na ginagawa nito. Ngunit napapansin itong si Gary na malaki ang pinagbago ng amo nito. Hindi na siya tulad ng dati na lapitin ng mga pulubi. Dahil sa tuwing may lalapit sa kanyang isang pulubi, ay umiinit na ang ulo nito at agad na siyang nagagalit sa kanila.
Isang araw nga, bigla na lang nanggalaiti sa galit itong si Carlos nang maabutan niya sa loob ng department store nito ang isang gusgusing matanda. At sa puntong yon ay agad niya ito siyang pinalabas ng store nito. At binuntong niya ang kanyang galit sa mga trabahante nito. At sino naman ang nagbigay ng pahintulot sa inyong papasukin ang dugyot na matandang yon? Magsalita kayo. Sa oras na yon ay nakayuko na lang ang mga trabahante nito at hindi na umimik pa sa amo nila. Sa isang linggong lumipas ay halos araw-araw na lang na tinataboy nitong si Carlos itong matandang pulubi sa labas ng store nito. Ngunit kahit na palagi niya itong tinataboy, ay araw-araw naman itong bumabalik sa store nito. Hanggang isang araw, naabutan na lang nitong si Carlos na maraming taong nakikiusyoso sa harap ng store nito. At mayroon pang patrol ng pulis na nakatigil doon mismo sa tapat ng store niya. Napailing na lang itong si Carlos nang maabutan niyang bahagyang nakabukas ang roll-up ng store nito. At doon sa puntong yun, nang masilayan niya ang matandang pulubing kinakausap ng mga pulis, ay dali-dali niya itong nilapitan at sinakal ang liig nito. Sabay bigkas ng mga katagang, "Ikaw na magnanakaw ka? Kaya pala gustong-gusto mong tambayan ang harap ng store ko? Yun pala'y may binabalak ang nakawan ako? Walang hiya ka?" "Sir, dakpin nyo na yung magnanakaw na yan. Baka kung ano pang magawa ko dyan." 3 oras ang lumipas habang kinikwenta nitong si Carlos ang pera at mga paninda nito, ay nagtaka siya nang wala naman ni isang nawala sa pag-aari nito. At sakto namang merong dumating na isang binatilyo at kinausap niya itong si Carlos. "Sir, ikaw po ba ang may-ari ng store na ito?" Pambungad na wika ng binatang iyon. "Oo, at bakit mo natanong?" Seryosong tugon naman nitong si Carlos. "Sir, nandito po ako para sabihing walang kasalanan ng gusgusing matandang yun kanina. Sa totoo pa nga sir ay siya pa ang pumigil sa 2 magnanakaw na mapasok ang store nyo. Kung di dahil sa kanya ay baka nanakawan na po kayo ngayon. Totoo po ang sinasabi ko sir, kasi kitang-kita ko ang lahat ng pangyayari." Seryosong wika naman ng binatang iyon. Nang marinig ni Carlos ang kwento ng binatang iyon, ay bahagya siyang naluha at nagsisi ito siya sa kamaliang kanyang ginawa sa gusgusing matanda. At dali-dali niyang pinuntahan ang presento para linawin ang lahat ng pangyayari. Bago matapos ang araw na iyon, ay hingi ng paumanhin sa matanda itong si Carlos. At simula rin sa araw na iyon, ay mas nakilala pa nitong si Carlos ang matandang iyon. At tinulungan niya itong gusgusing matanda na mabago ang buhay nito. Mga ka-explorers, hindi porket kaduda-duda ang itsura ng isang tao ay masama ng tao ito. Dahil kung minsan ay kung sino pa ang pinagdududahan ay sila pa pala ang may malinis na kalooban.